Hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, pero gising na si Lyra May de Vera. May lamig ang hangin sa pagitan ng mga barong-barong at kahoy na tindahan sa gilid ng kalsada, at sa bawat paghinga niya, parang may kasamang bigat. Bigat na hindi nakikita, pero ramdam hanggang buto. Sa maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, maingat siyang bumangon sa banig para hindi magising ang kapatid niyang si Yana. Sa sulok, nakahiga ang tatay niyang si Mang Sisenando, nakaharap sa kisame, nakasalampak ang isang timba sa tabi ng kama kung sakaling umatake ang ubo. Narinig ni Lyra ang mahina niyang paghikbi na parang pinipigilan, parang ayaw magpabigat. "Pa!" bulong ni Lyra habang lumalapit. "Gising ka na naman?" Umiling si Mang Sisenando, dahan-dahan, kita sa mata ang puyat at kirot. "Hindi ako makatulog, anak. Parang ang bigat sa tagiliran." Kumagat si Lyra sa labi. Hindi siya pwedeng umiyak na yun. Hindi siya pwedeng gumuho habang may kailangang gumalaw. Lumapit siya at hinaplos ang braso ng tatay niya. Ramdam niya ang payat at lamig ng balat. "Magtiis ka muna, pa. Mamaya may klinik pa ako. Tanungin ko si Nurse Maika kung may extra na gamot o baka may paraan na makahingi tayo sa health center." Napangiti ng mapait si Mang Sisenando. "Huwag kang mangutang, ha. Huwag mong ipapasan sa'yo lahat." "Hindi to utang," sagot ni Lyra, pero alam niyang kasinungalingan iyon sa isang banda. Kasi halos lahat ng araw niya, utang ang katapat. Utang na pera, utang na lakas, utang na pag-asa. "Diskarte lang, pa." Sa kabilang silid, bumukas ang pinto at lumabas si Nena de Vera, nanay niya, nakapusod ang buhok at may hawak na maliit na plastik na lalagyan ng kape. "Lyra, anak, dala mo na ba yung barya para sa pamasahe mo?" Mabilis na napatingin si Lyra sa supot sa ilalim ng unan. May ilang coins, may 2 gusot na papel na 20. Pinaghiwa-hiwalay niya iyon kagabi. Pamasahe, bigas, konting ulam at konting pandagdag sa gamot ni tatay. Pero kahit hati-hatiin niya, hindi pa rin sapat. "Opo, Nay," pinilit niyang ngumiti. "Kasya pa." Hindi sumagot si Nanay Nena. Sa mata nito, alam ni Lyra na alam niya. Yung klase ng tiginan ng mag-ina na hindi na kailangan ng salita. Kaya pa ba? At kakayanin. Maya-maya, lumabas si Yana, kusang nagising. Naka-t-shirt niya luma at may mumunting punit sa balikat. "Ate," antok pa ang boses. "May pasok ka na naman?" "Oo," inilagay ni Lyra ang kamay sa ulo ng kapatid. "Ikaw, school, huwag kang lilibang, ha, kahit anong mangyari." "Eh kung wala tayong baon?" "Meron." Mabilis ang sagot ni Lyra, halos parang utos. Kinuha niya ang isang tinapay na naiwan sa supot at hinati sa 2. "Ito muna, tapos mamaya may ibibigay si Kuya Pabling na tao," sabi niya kahapon. Parang gusto pang magsalita si Yana, pero tumando na lang. Sanay na silang magtagpi ng araw. Lumabas si Lyra, dala ang eco bag. May laman na maliit na notebook, ballpen, lumang jacket at isang supot ng kakanin na siya mismo ang nagluto kagabi. Kutsinta at maliit na suman na ibebenta niya mamaya sa palengke bago siya dumiretso sa klinik. Sa kanto, nandoon na si Kuya Pabling, taho vendor, may malaking metal na lalagyan at nakasombrerong kupas. Nang makita si Lyra, kumakaway agad. "Oh, Lyra, aga mo ah." Masigla ang boses nito. "May extra ako dito, kunin mo na, para sa kapatid mo ha." "Kuya Pabling," napaniti si Lyra pero parang may kurot sa dibdib. "Huwag kang mangutang ha, huwag mong ipapasan sa'yo lahat." "Ay nako," umiling si Kuya Pabling. "Bayad na yan, bayad mo na yung ngiti mo, tsaka yung pagiging mabait mo sa mga tao dito." Natahimik si Lyra. Mabait, minsan sa sobrang bait, parang ikaw ang nauubos. Sa mula sa kabilang gilid, huminto ang tricycle ni Berto Panganiban. Kaway-kaway ito, parang ayaw alisin si Lyra na hindi niya nababantayan. "Lyra, sakay ka na, ihahatid kita sa palengke. Libre na to, may pasahero ako mamaya sa kabilang baryo," sabi ni Berto. Malakas ang boses pero halatang pinipilit maging natural. "Berto, hindi kailangan." "Eh ano ngayon? Kung hindi mo tanggapin magtatampo ako, isang sakay lang." Napailing si Lyra at sumakay na rin. Dala ang eco bag at kakanin. Habang umaandar ang tricycle, tumama ang hangin sa mukha niya. Sa gilid ng kalsada, may mga tindahan pa lang na nagbubukas, may mga batang naglalaro, may mga magulang na nagmamadali. Normal na umaga, pero para kay Lyra, bawat umaga ay laban.
Pagdating sa palengke, sinalubong siya ni Ate Sari Templo Nuevo, kilala sa puto at bibingka. "Oh, Lira, nandito ka na." Tinuro ni Ate Sari ang maliit na espasyo sa tabi ng mesa. "Dito ka na ulit, tsaka may chismis ako." "Wag muna ate," natawa si Lira pero pagod ang tawa. "Baka pumutok ulo ko sa dami ng problema." "Mas pumuputok ang ulo kapag walang kausap," sagot ni Ate Sari, sabay abot ng plastic cup na may mainit na salabat. "Inom, para hindi ka matumba." Habang nag-aayos si Lira ng kakanin, napansin niya sa malayo ang isang pamilyar na lalaki, si Dax Relosa. Hindi siya taga-palengke, hindi rin mamimili. Nakasando at may hawak na maliit na notebook, parang laging may listahan ng mga taong may utang. Nanikip ang dibdib ni Lira. Umatras ang pawis sa batok niya. Lumapit si Dax ng dahan-dahan, parang pusa na alam ang biktima. Tumigil ito sa harap ng mesa ni Lira at ngumiti na hindi umabot sa mata. "Maagang kayod ah," sabi ni Dax, tila biro pero may matalim na laman. "Kumusta si tatay? Nababayaran ba natin yung usapan?" Hindi agad nakasagot si Lira. Si Ate Sari napansin ang tensyon pero nagkunwari pa ring abala. "Dax," mahinang sagot ni Lira, pinipilit na steady ang boses. "Sabi ko naman, magbabayad ako. Wag dito." "Tingin mo nahihiya ako?" Nabahagyang tumawa si Dax. Ikaw nga yung may utang. At alam mo naman, kapag hindi ka nakabayad, may iba tayong paraan." "Wala kang respeto," biglang sabat ni Ate Sari, hindi na nakatiis. "Nasa palengke tayo, Dax. Tumigil ka." Sumulyap si Dax kay Ate Sari, tapos bumalik kay Lira. "Ate Sari, huwag kang makialam. Business to." "Business daw," singit ni Lira. Nanginginig pero pilit matapang. Hindi business ang pananakot. Lumapit pa si Dax, halos dikit na ang mukha nito sa kanya. "Lira, huwag mo kong pasubukan. May 1 linggo ka. 1 linggo. Kung wala, ikaw na bahala." Tumalikod si Dax parang walang nangyari. Dumaan sa gitna ng palengke na parang siya ang hari. Naiwan si Lira na parang may nakapatong na bato sa dibdib. "Ano ba yan?" bulong ni Ate Sari, umiiling. "Kaya ayokong nagpapalapit ka sa mga ganyang tao." "Wag na ate," pinunasan ni Lira ang mata niya. "Mabilis, ayaw ipakita sa iba." "Kakayanin ko." "Hindi ka dapat mag-isa." Mahina pero matapang na sagot ni Ate Sari. "May mga tao dito. Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong." Nang magbenta si Lira ng kaunti, nagmamadali na siyang pumunta sa Barangay Health Center. Clinic aid siya roon, tagakuha ng vital signs, taga-ayos ng records, tagalinis ng gamit, minsan taga-comfort ng pasyente. Maliit lang ang sweldo, pero mahalaga dahil may kaunting discount sa ilang gamot. Pagpasok niya sa health center, agad siyang sinalubong ni Miss Claribel Magsino, supervisor nila. Naka-ponytail, naka-blazer kahit mainit, at may hawak na folder na parang laging naghahanap ng mali. "Lira," matinis ang boses ni Miss Claribel. "Late ka ng 2 minutes." "Pasensya na po ma'am," sagot ni Lira, pinipilit huminga ng normal. "Nagbabenta lang po saglit sa palengke." "Hindi ko problema yan," putol ni Miss Claribel. "Kung gusto mong magbenta, mag-resign ka. Dito, trabaho. At sige nga, nasaan yung inventory sheet kahapon?" "Nasa table po ma'am, pinirmahan ko na." "Pinirmahan mo pero may kulang." Ilapag ni Miss Claribel ang folder sa mesa. 2 strip ng maintenance meds. Kapag hindi mo nakita yan, ibabawas yan sa sahod mo. Nanlaki ang mata ni Lira. "Ma'am, hindi po akong kumuha. Kahapon maraming pasyente." "Wag mo kong sagutin," malamig na sabi ni Miss Claribel. "Kapag may nawawala, may mananagot. At ikaw ang naka-duty." Sa gilid, naroon si Nurse Maika Lontok, nakasalamin at mukhang pagod, pero mabait ang mata. Lihim niyang napabuntong hininga, parang gustong tumulong pero takot din kay Miss Claribel. Lumakit si Lira kay Nurse Maika ng sandali, nagkunwari lang nakukuha ng BP apparatus.
Nurse! Bulong niya. May extra ba tayong gamot para sa tatay ko? Kahit pang 1 linggo lang. Ang bigat po kasi. Tumingin si Nurse Micah sa paligid. Siguradong hindi sila naririnig. Lira, gusto kitang tulungan. Mahina nitong sabi. Pero alam mo naman si Ma'am Claribel. Bawat tableta binibilang. Pero may kilala akong charity sa kabilang bayan. Si Doc Renzo Aguilar. Subukan kong kausapin. Huwag ka lang susuko. Salamat. Halos pabulong na sagot ni Lira. Kahit ganun lang, malaking bagay na. Bumalik si Lira sa station niya. Nag-ayos ng files, naglinis ng mesa, tinanggap ang mga pasyenten may lagnat, may sugat, may ubo. Sa bawat mukha, may kwento. Sa bawat kwento, parang may salamin ng sarili niya. Mga taong kumakapit kahit unti-unti nang nauubos. At sa gitna ng lahat, naramdaman niyang parang may humahabol na anino. Ang anino ng utang, ng pangaapi, ng pangamba na baka isang araw hindi na siya makabangon. Pag-uwi niya ng hapon, dala pa rin niya ang eco bag. Mas mabigat ngayon dahil sa pagod. Sa kanto, sumalubong si Berto, nakasandal sa tricycle. "Oh, Lira," sabi nito, mas mahinahon ngayon. "Okay ka lang ba? Kita ko kanina si Dax, umiikot na naman." Pinilit ni Lirang ngumiti. "Okay lang, sanay na ako." "Huwag mong sanayin ang sarili mo sa mali," seryosong sagot ni Berto. "Kung kailangan mo ng tulong, wag na," mabilis na sabi ni Lira, ngunit humina ang boses niya. "Ayokong madamay kayo." "Hindi mo kami dinadamay," singit ni Kuya Pabling na biglang dumating, may dalang taho pa rin. "Tao tayo, Lira, hindi ka nag-iisa." Natahimik si Lira. Sa gitna ng hirap, may mga kamay na umaabot. Minsan, iyon lang ang dahilan para huminga pa. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang gising si Mang Sisenando. Nakaupo na at pinipilit ngumiti kahit halatang masakit. "Ano, anak?" tanong nito. "Kumusta araw mo?" Umupo si Lira sa tabi niya at sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi niya napigilan ang luhang pumatak. Tahimik lang, walang hikbi, parang pagod na luha. "Pa," mahina niyang sabi, "kakayanin ko, pero minsan ang hirap." Hinaplos ni Mang Sisenando ang buhok niya, marahan. "Kapag mabuti ang puso mo, anak, may balik yan. Hindi man ngayon, pero may araw na babawi ang mundo." Hindi sumagot si Lira. Hindi dahil hindi niya naniniwala, kundi dahil hindi niya alam kung kailan darating ang araw na iyon. Sa labas, unti-unting dumilim ang langit. At si Lira, habang yakap ang eco bag na parang iyon ang sandata niya, hindi pa alam na sa mga susunod na araw, may isang eksenong maghihintay sa gilid ng kalsada, isang taong halos mamamatay sa gutom, at isang desisyong sisirain at magtatayo muli ng buhay niya. Kinabukasan, maagang nagising si Lira May de Vera na parang may bato pa ring nakadagan sa dibdib niya mula sa mga salitang binitiwan ni Dax Relosa. Hindi na siya halos nakatulog, paulit-ulit sa utak niya ang banta, 1 linggo. Sa bawat tiklop ng kumot, sa bawat ayos ng eco bag, parang naririnig niya ang yabag ng takot. Sa loob ng bahay, mahina ang ubo ni Mang Sisenando. Pinilit nitong umupo pero halatang nanginginig ang tuhod. "Pa, huwag ka nang bumangon," pakiusap ni Lira habang inaabot ang baso ng tubig. "Ako na." "Ayoko lang maging pabigat," mahina ang sagot ng tatay niya, pilit ngumiti. "Kahit papaano, gusto kong makatayo pa." "Hindi ka pabigat," mabilis na sabi ni Lira, napapapikit. "Tatay kita." Tahimik na lumapit si Nanay Nena, hawak ang maliit na supot na kape. "Anak, mag-ingat ka sa labas. Nabalitaan ko umiikot na naman daw si Dax." "Alam ko po," sagot ni Lira. "Huwag niyo na lang siyang papasukin dito kapag may hinanap siya." Tumanggo si Nanay Nena, pero halatang may takot din. Si Yana naman, nakaupo sa bangko, nakatitig sa sapatos niyang luma, parang nahihiyang lumabas. "Ate," bulong ni Yana, "kung gusto mo, ako na lang magbenta mamaya." Napatingin si Lira sa kapatid niya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hapdi sa dibdib, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa batang napipilitang tumanda. "Hindi." Mahina pero matatag niyang sagot. "Mag-aaral ka. Ako na to."
Lumabas si Lira habang medyo mahamog pa ang daan. Bitbit niya ang eco bag. May laman na kakanin, notebook at 2 biskwit na tinabi niya para kay Mang Sisenando. Sa kanto, kumaway si Kuya Pabling pero hindi na siya lumapit. Parang alam nitong kailangan ni Lira ng kaunting katahimikan. Sumakay siya sa tricycle ni Berto Panganiban tulad ng nakagawian. "Lira," sabi ni Berto habang umaandar, "kung kailangan mo ng tulong sa utang mo, may kilala akong nag-aayos ng reklamo sa barangay. Si Kagawad Luningning, mabait yun." "Salamat," sagot ni Lira, nakatanaw sa kalsada. "Pero ayokong lumaki pa. Baka lalo lang akong pag-initan." "Mas delikado pag hinayaan," sagot ni Berto. "Pero ikaw, basta nandito ako." Pagbaba niya malapit sa palengke, dumiretso muna si Lira sa tindahan ng lugaw sa gilid ng kalsada para bumili ng mainit na almusal para sa tatay niya. Habang naglalakad, napansin niyang may kumpul ng tao sa may bandang lumang talisay, yung puno na nagsisilbing pahingahan ng mga naglalakad at tambay ng mga walang trabaho. May naririnig silang tawanan. "Uy, gising pa pala to," sigaw ng isang lalaki. "Akala ko mamamatay na eh." Sabat ng isa pa, may kasamang tawa na nakakasulasok. Lumapit si Lira ng dahan-dahan at doon niya nakita isang lalaking nakasalampak sa gilid ng kalsada, nakasandal sa puno. Payat, maputla, halos nakapikit, at nanginginig ang kamay na tila naghahanap ng kung anong mahahawakan. Ang labi niya tuyo, bitak-bitak, at sa leeg niya may kupas na tali, parang lumang ID list na nakalawit, basa at marumi. Sa harap niya, 2 tambay, si Romy Dagohoy at si Jethro Laksamana. Parehong nakatsinelas, parehong may amoy ng alak kahit umaga pa lang. Sa tabi, may karinderyang may tarp na kupas, Aling Violi's lutong bahay. Si Aling Violi mismo, nakapamaywang, nakasimangot. Aling Violi, kahit sabaw man lang, pilit na bulong ng lalaking pulubi, halos hindi marinig. "Sabaw? Wala kang pambayad," singhal ni Aling Violi. "Umalis ka dito, nakaka-turn off sa mga kumakain." Tumawa si Moy, sabay turo sa pulubi. "O ayan, tubig na lang, libre pa." "Baka gusto mo ng asin," dagdag ni Jethro, nagkunwaring mabait, "para magkalasa yung laway mo." Hindi kumibo si Lira, parang may pumitik sa dibdib niya. Hindi niya kilala ang lalaking iyon, pero alam niya ang itsura ng taong malapit ng sumuko. Kasi nakikita niya iyon gabi-gabi sa mukha ng tatay niya at minsan sa sarili niya sa salamin. "Hoy," mahinahon pero may diin na sabi ni Lira, lumapit siya at tumayo sa pagitan nila. "Tama na." Napalingon si Moy, natigilan nang nakita si Lira. "Ay, si mabait. Ikaw na naman, Lira. Aba, lagi kang may nasasalo." "Hindi ko sinasalo," sagot ni Lira, diretso ang tingin. "Tao yan." Pulubi na," singit ni Jethro, nakangisi. "Baka magnanakaw pa yan." "Mas magnanakaw ang nanlalamang," balik ni Lira. At kahit nanginginig ang tuhod niya, hindi siya umatras. "Umalis kayo." "Wala kang karapatan," sisimulan sana ni Moy, pero nusundan iyon ng mas matalim na tingin. "Meron. Kasi may konsensya ako," sabi niya. Nagkatiginan sina Moy at Jethro, tapos tumawa na lang, parang gusto lang nilang pakitang gilas. "Sige, ikaw na ang savior," sabi bago sila naglakad palayo, pero may binitawang huling salita. "Kapag napahamak ka, huwag kang iiyak." Huminga si Lira ng malalim. Lumuhod siya sa harap ng pulubi. "Kuya, naririnig mo ba ako?" Bahagyang gumalaw ang labi ng lalaki. "Tubig. Halos hangin lang." "Sandali." Tumayo si Lira at mabilis na lumapit sa lugawan sa kanto. "Ate, 2 lugaw, yung maraming sabaw, tsaka saging, kahit 3. "Ha?"
Para sa kanino? Tanong ng tindera. Para sa... may taong gutom. Sagot ni Lyra. Bilisan niyo po please. Pagbalik niya, nakasandal pa rin ang lalaki sa puno pero mas bumabagsak ang ulo nito. Parang unti-unting lumulubog. Naramdaman ni Lyra ang kaba. Hindi na ito simpleng gutom. Parang buhay na ang kapalit. Inilapag niya ang lugaw at dahan-dahang sinandala ng lalaki para hindi tumumba. Kuya, konti lang ha, bulong ni Lyra. Dahan-dahan. Pinainom muna siya ng tubig, patak-patak. Nang nakita niyang hindi sumusuka at kaya pang lumunok, sa kanya isinubo ang lugaw. Isang kutsara, pahinga, isang kutsara ulit. Nanginginig ang kamay ni Lyra, hindi sa takot sa pulubi, kundi sa takot na baka huli na. Anong pangalan mo? Tanong niya, marahan. Matagal bago sumagot ang lalaki. Gael. Bulong, basag ang boses. Gael. Monteclaro. Napakunot noo si Lyra, pero hindi niya pinansin. Pangalan lang. Ang mahalaga, buhay. Gael. Ulit niya para maramdaman ng lalaki na may nakakakita sa kanya. Lyra ako. Makinig ka ha. Dadalhin kita sa health center. Huwag kang matakot. Parang gusto pang magsalita ni Gael pero bumagsak ang talukap ng mata niya. Doon tuluyang kumabog ang dibdib ni Lyra. Kinuha niya ang lumang cellphone sa bag at tinawagan ng barangay. Hello? Tanod, hingal niyang sabi. Si Lyra to. Nandito ako sa may talisay, malapit sa karinderya ni Aling Violi. May lalaking nahihimatay, hindi na halos magalaw. Kailangan namin ng tulong. Maya-maya, dumating si Tanud Oka. Pawis at nagmamadali, dala ang lumang motor at maliit na first aid kit. Ano to, Lyra? Tanong ni Tanud Oka, kita ang seryosong mukha. Hindi ko alam, Tanod. Sagot ni Lyra, nanginginig ang boses pero matatag. Pero mamamatay siya kapag pinabayaan. Tinignan ni Tanud Oka si Gael. Kinapa ang pulso. Mahina. Sige, buhatin natin. May kariton doon. Tawagin ko si Mang Kulas na may sidecar. Habang inaayos ni Tanud Oka ang tulong, tumakbo si Lyra papunta sa health center. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap si Nurse Maika. Nurse! Sigaw ni Lyra, halos hindi na humihinga. May dinala kaming lalaki, dehydrated yata, halos himatayin, nasa may kanto pa sila, papunta na. Nanlaki ang mata ni Nurse Maika. Sino? Hindi ko kilala, sagot ni Lyra, pero mamamatay na yata. Mabilis kumilos si Nurse Maika. Renzo, sigaw niya sa loob at lumabas isang lalaking doktor, si Doc Renzo Aguilar, naka-scrubs at may bitbit na stethoscope. Anong kaso? Tanong ni Doc Renzo, diretsyo. Malnourished, possible dehydration, sagot ni Nurse Maika habang kumukuha ng IV set. Lyra, ihanda mo yung bed. Pagdating ni Tanud Oka at Mang Kulas na may sidecar, buhat-buhat si Gael, halos wala ng kulay ang mukha. Tumakbo si Lyra palapit, inalalayan ng ulo nito. Dahan-dahan, utos ni Doc Renzo. Ilagay sa bed. Nurse, vital signs. Lyra, record. Habang ginagawa nila ang lahat, biglang pumasok si Miss Claribel Magsino, naka-blazer pa rin at parang laging naghahanap ng masisisi. Anong kaguluhan to? Tanong niya, matinis. Emergency po ma'am, sagot ni Nurse Maika, hindi tumitingin, abala sa BP. Emerhensya o drama? Malamig na tanong ni Miss Claribel at nang makita si Lyra, napapikit ito na parang nandidiri. Ikaw na naman, Lyra. Ano na namang inuuwi mo dito? Tao po yan, ma'am. Sagot ni Lyra, nanginginig ang kamay habang nagsusulat ng details. Kailangan niya ng tulong. Hindi charity ang health center, singhal ni Miss Claribel. May record yan, may gastos yan. Sumingit si Doc Renzo, seryaso ang mukha. Ma'am Claribel, buhay ang nakataya. Kung may reklamo kayo mamaya, ngayon magtrabaho tayo. Natigilan si Miss Claribel pero naningit ang mata. Sige, pero kapag may kulang sa inventory mamaya, alam ko na kung kanino ko ipapababawas. Tumahimik si Lyra. Tinanggap niya ang sakit na yun kasi mas masakit kung mamamatay ang tao sa harap niya.
Makaraan ng ilang minuto, nailagay ang IV. Unti-unting bumalik ang kulay sa pisgi ni Gael, pero nanatiling mahina. "Nurse," bulong ni Lyra sa gilid. "May kailangan ba siyang gamot?" "Oo, may vitamins, electrolytes, tsaka kailangan ng maintenance sa stomach niya. Pero napatingin ito kay Miss Claribel sa malayo. May bayad yan kung kukunin sa labas." Naramdaman ni Lyra ang bigat. Naalala niya ang 2.20 sa supot, yung pangbigas, pang-uwi, panggamot ni Mang Sisinando. Parang may sumisigaw sa loob niya. "Huwag na, hindi mo responsibilidad." Pero nakita niya ang kamay ni Gael, ang kamay na nanginginig na parang humihingi ng chance. At biglang bumalik sa kanya ang boses ng tatay niya kagabi. "Kapag mabuti ang puso mo, may balik yan." Huminga si Lyra at parang may bagay siyang pinutol sa loob niya. Takot, duda, pagkapit sa kakarampot. "Sige nurse," mahina niyang sabi. "Ano?" Gulat ni Nurse Maika. "Lyra, sigurado ka? Baka..." "Wala na akong siguradong bagay sa buhay, pero sigurado akong hindi ko kayang iwan to." Lumabas siya sandali. Tumakbo sa butika sa kanto. Bumili siya ng kailangang gamot. Binilang ang pera hanggang sa halos wala nang matira. Pagbalik niya, naabutan niyang muling pumasok si Miss Claribel. "Ayan ka na naman," sarkastikong sabi nito. "Nagpapaka-heroin ka ha? Lyra, huwag mang dalhin ang drama mo dito. May trabaho ka." "Trabaho ko rin po ang tumulong," sagot ni Lyra. Mas mahina pero mas buo. "Tumulong ka sa records, hindi sa mga pulube." Malupit na sagot ni Miss Claribel, sabay talikod. Hindi na sumagot si Lyra. Inabot niya kay Nurse Maika ang gamot. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ni Gael. Doon niya napansin ulit ang kupas na ID lace sa leeg nito. Basa, marumi, at may nakasuksok na plastic na wala ng laman. Pero sa bulsa ni Gael, may punit na card na halos hindi mabasa. Hindi niya tinanggal, hindi niya kinutkot, pero hindi niya maiwasang mapansin na parang may bakas ng isang pangalan at logo na parang galing sa opisina o kumpanya. "Lyra," mahinang bulong ni Gael, dahan-dahang dumilat. "Nandito ako," agad niyang sagot. Parang takot siyang mawala ang lalaki sa harap niya. "Bakit? Ginagawa mo to?" tanong ni Gael, paos. Tumingin si Lyra sa kanya at sa mata ng lalaking iyon, walang paghingi ng awa. May hiya at pagod, pero may tao pa rin. "Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo," sagot ni Lyra, dahan-dahan, "sana may tumulong din sa akin." Napapikit si Gael at parang may luhang gustong lumabas pero pinigil. "Hindi ko to makakalimutan," bulong niya. "Hindi mo kailangang magbayad," sagot ni Lyra. "Magpahinga ka lang." Kinabukasan, bumuti ang lagay ni Gael. Nakakaupo na siya, nakakainom na ng tubig ng maayos, at nakakausap na kahit papaano. Dumalaw si Tanod Oka, at si Nurse Maika nagbili ng mga dapat gawin. Si Dr. Renzo bago umalis, tinapik si Lyra sa balikat. "Maganda ang ginawa mo," sabi ni Dr. Renzo. "Pero ingatan mo rin ang sarili mo ha." Tumanggo si Lyra, pero pagod ang mata. "Opo, Doc." Bago tanghaliin, nakita ni Lyra si Gael na nakatayo sa labas ng Barangay Health Center. Hawak ng maliit niyang supot, parang ayaw magtagal. Lumapit si Lyra. "Saan to pupunta?" tanong niya. "May aayusin," sagot ni Gael, umiwas ng tingin. "Ayokong maging istorbo." "Hindi ka istorbo," sagot ni Lyra. "Pero dapat may kakainin ka muna. May tirang lugaw dito." Umiling si Gael. Ngumiti ng bahagya. "Salamat. Lyra, hindi ko alam kung paano ko babayaran to. Pero tandaan mo, may araw na." "Wala akong kailangan," putol ni Lyra, pero hindi galit. "Basta mabuhay ka." Tahimik na tumanggo si Gael. Saglit silang nagkatitigan. Isang sandali na parang simpleng thank you lang sa ibabaw, pero may bigat sa ilalim. Pagkatapos, tumalikod si Gael at naglakad palayo. Diretso, hindi lumingon, parang ayaw niyang ipakita kung gaano siya nabasag at paano siya unti-unting binubuo. Naiwan si Lyra sa tapat ng Barangay Health Center. Hawak ang eco bag na ngayon ay halos walang laman, pero ang dibdib niya punong-puno ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung saan pupunta si Gael,
kung mabubuhay ba itong ng tuluyan o kung mawawala lang itong parang usok sa hangin. Ang alam lang niya, may ginawa siyang tama kahit kapalit nito ay karamkatot na pera at dagdag na galit mula kay Miss Claribel. At habang bumabalik siya sa loob para ipagpatuloy ang trabaho, hindi pa niya alam na ang lalaking umalis ng gutom at halos mamatay ay may dala palang kwento na babalik sa kanya. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi sa loob ng 5 taon, sa lugar na hindi niya inakalang mararating niya. Pag-alis ni Gael Monteclaro sa tapat ng Barangay Health Center, parang may naiwang katahimikan sa dibdib ni Lyra May de Vera. Hindi yung katahimikang pahinga, kundi katahimikang may kasamang tanong. Hindi niya alam kung saan pupunta ang lalaki, kung may matutuluyan ba siya, kung may maghihintay ba sa kanya, pero pinili niyang hindi nahabulin pa. Kasi sa buhay niya, araw-araw may hinahabol, oras, pera, gamot at pag-asa. Kapag hinabol pa niya ang isang taong halos hindi niya kilala, baka tuluyan na siyang maubos. Bumalik siya sa loob ng Barangay Health Center para tapusin ang shift niya. Pero pagpasok pa lang, sinalubo siya na ni Miss Claribel Magsino na parang nag-aabang. "Oh, Lyra, Naigig ang tono. Nabayaran mo ba yung mga gamot na binili mo para sa pulubi? Huwag mong ipapadaan sa stocks natin kapag may lumabas sa inventory na hindi dumaan sa approval ko. Alam mo na, sa labas ko po binili ma'am," sagot ni Lyra. Pinipigilang pagod sa boses. "Wala po akong kinuha dito, di mabuti." Sarkastikong sabi ni Miss Claribel. "Kasi kung kumuha ka dito, bawas sa sahod mo. At by the way, tumigil ito, tumingin sa folder. Parang nanangadyang magpahaba ng suspense. May nawawalang 2 strip pa rin. Hindi mo pa rin ba natutuntun?" Nanlamig ang mga daliri ni Lyra. "Ma'am, hindi po talaga akong kumuha. Kahapon marami pong pasyente. Baka, wag mo akong bigyan ng baka," putol ni Miss Claribel. "Sa'yo nakapangalan ng duty, sa'yo rin ang responsibilidad. Kapag hindi mo mahanap, ibabawas ko sa sahod mo. At kung sakaling may reklamo ka," ngumiti ito ng manipis, "marami akong paraan para ipaalala sa'yo na madali kang palitan." Pag-alis ni Miss Claribel, lumapit si Nurse Maika Lontok at si Doc Renzo Aguilar sa station ni Lyra. Halata sa mukha ni Nurse Maika ang inis, pero pinipigil. "Lyra," mahinang sabi ni Nurse Maika, "huwag kang masyadong mag-isa dyan. Kung may nangyayari, sabihin mo." Tumanggo si Lyra, pero hindi na siya nagsalita. Alam niyang kapag nagsalita pa siya, iiyak siya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nagpaikot-ikot sa isip niya ang pera. Yung binili niyang gamot para kay Gael, yung nawala sa budget para sa bigas, yung pambili sana ng maintenance ni Mang Sisinando. Pagpasok niya sa bahay, sumulubong agad ang ubo ng tatay niya. Mas malahim, mas mabigat. "Pa!" agad niyang sabi, lumapit sa kama. "Kumain ka na ba?" Umiling si Mang Sisinando, pilit ngumiti. "Konti lang. Ayoko na kasing mabigat sa'yo, anak." Si Nanay Nena nasa kusina, nagluluto ng lugaw na halos puro tubig. Sa gilid, si Yana nagbabasa ng libro, pero halatang hindi pumapasok sa utak ang binabasa. Lumingon si Nanay Nena kay Lyra. "Anak, yung kapatid mo, may bayarin sa school. Sabi ng advisor, kailangan daw by next week." Napatigil si Lyra. "Magkano, Nay?" "Hindi naman kalakihan," sagot ni Nanay Nena, pero umiwas ang tingin. "Pero alam mo naman, kahit maliit, malaking bagay sa atin." Umupo si Lyra sa maliit na bangko at parang biglang bumigat ang mundo. Sa labas ng bahay, may mga batang naglalaro, may mga kapitbahay na nagtatawanan. Pero sa loob, ang ingay ay puro alalahanin. Kinabukasan, gumawa si Lyra ng bagong routine. Mas maaga siyang nagbenta sa palengke, mas matagal siya sa health center, at kapag gabi, nagluluto siya ng kakanin, kutsinta, suman, minatamis, para maibenta kinabukasan. Tinulungan siya ni Ate Sari Templo Nueva sa mga ingredients, at si Kauji Marasigan naman, paminsan-minsan nagbibigay ng maliit na puhunan, kapalit ng maliit na tubo, pero makatao, hindi tulad ni Dax. "Lyra," sabi ni Ate Sari isang umaga habang nagbabalot sila ng suman, "hindi ako nanhihimasok ha, pero yung Dax na yan, hindi dapat ganyan." "Alam ko," sabi ni Lyra, hindi tumitingin. "Pero anong gagawin ko? Kapag hininto ko, babagsak kami. Kapag tinuloy mo, mas babagsak ka," sabi ni Ate Sari seryoso. "Kung kailangan mo, samahan kita kay Kagawad Luningning." Tumanggo si Lyra,
Pero hindi pa rin siya handa. Kasi sa bawat problema may kapalit na panibagong gulo. Dumating ang araw ng paniningil ni Bugs. Gabi iyon, umuulan, basang-basa ang kalsada. Pauwi si Lyra mula sa health center, dala ang eco bag at kaunting tinapay para sa bahay. Sa dilim ng kanto, may isang aninong humarang. Lyra, boses ni Dax, mabagal at malagkit. Sabi ko 1 linggo, nandito na tayo. Nanikip ang dibdib ni Lyra. Dax, wala pa. Bigyan mo pa ako ng konti. Ilang konti ba ang ibibigay ko? Baka gusto mo, ibang paraan na lang. Nakita niya ang tingin nito, parang biglang nanigas ang mga paa niya. Humakbang siya paatras, pero dumulas ang tsinelas niya sa basang kalsada. Huwag! Halos pabulong niyang sabi, nanginginig, walang huwag-huwag. Bulong ni Dax, sabay hawak sa braso niya. Sa sandaling iyon, umilaw ang headlights ng tricycle. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Hoy! Sigaw ni Berto panganiban habang bumababa sa tricycle. Basang-basa rin, pero matapang ang mata. Anong ginagawa mo dyan? Nabitawan ni Dax ang braso ni Lyra. Ah, Berto, sarkastikong sabi nito. Nakikialam ka na naman? Hindi to nakikialam, sagot ni Berto. Lumapit, tinayo si Lyra sa likod niya. Hindi ka pwedeng humawak ng babae ng ganyan. Napalingon si Dax at parang nag-iisip kung itutuloy. Pero sa kabilang dulo ng kalsada, may dumating na 2 tao. Si Barangay Kagawad Luningning Roque at si Tanod Oka, may dalang flashlight. Dax Reyosa, malakas ang boses ni Kagawad Luningning. Nabalitaan ko na yung ginagawa mo. Kung hindi ka aalis na yon, dadalhin ka namin sa barangay hall. Tumingin si Dax kay Lyra, parang gustong mag-iwan ng takot sa mata niya. Hindi pa tapos to, bulong nito bago tumalikod at naglakad palayo sa ulan. Halos manghina si Lyra, humawak siya sa balikat ni Berto. Salamat, mahinang sabi niya, nanginginig. Hindi ka nag-iisa, sinabi ko na, sagot ni Berto, at sa boses niya may inis, hindi kay Lyra, kundi sa mundong hinahayaan ng ganito. Kinabukasan, tinulungan siya ni Kagawad Luningning gumawa ng blatter. Hindi man agad maaresto si Dax, pero nagsimula silang magkaroon ng papel, ng record, ng proteksyon. Kahit papaano, may kunting hangin na pumasok sa dibdib ni Lyra. Pero dumating ang mas masakit, ang pagkahina ni Mang Sisenando. Isang gabi, habang nagluluto si Nanay Nena, biglang napaupo si Mang Sisenando sa kama. Hirap huminga. Namutla siya, pawis na pawis. Pa! Sigaw ni Lyra, tumakbo palapit. Anong nararamdaman mo? Anak, parang lumulubog. Hingal ng tatay niya. Nagpanik si Lyra. Tinawagan niya si Nurse Maika, tinawagan si Berto, tinawagan si Tanod Oka. Dinala nila si Mang Sisenando sa ospital sa kabilang bayan, pero sa hallway pa lang, ramdam na ni Lyra ang bigat ng katotohanan. Kulang ang pera, kulang ang oras, kulang ang milagro. Habang nakaupo si Lyra sa labas ng ER, lumapit si Doc Renzo, nagkataon na nag-duty pala roon. Lyra, mahinang sabi ni Doc Renzo, ginagawa namin ang makakaya, pero kailangan nating maging handa. Nang marinig iyon, parang may pumutok sa dibdib ni Lyra. Doc, wag! Please, wag! Huminga si Doc Renzo. I wish I can promise. Lumipas ang 2 araw sa ospital. 2 araw na parang walang tulog, walang kain, puro dasal. Sa 3 araw, tahimik na tinawag ni Nurse Maika si Lyra. Lyra, nanginginig ang boses ni Nurse Maika. Pasensya na. Hindi na narinig ni Lyra ang mga sumunod na salita. Ang naramdaman niya lang, parang may humigop ng hangin sa mundo. Pumasok siya sa kwarto. Nakita ang tatay niya. Nakapikit, payapa ang muka, pero wala na ang init sa kamay. Pa, bulong ni Lyra, hawak ang kamay nito. Pa, gising, please. Si Nanay Nena napahagulhol sa gilid. Si Yana, yakap-yakap ang sarili, nanginginig. Si Lyra, hindi agad umiyak. Parang nanigas siya, parang naubos ang luha sa sobrang tagal ng pagkapit. Pagkatapos ng libing, bumalik si Lyra sa trabaho, pero hindi na siya pareho. Sa health center, mas lalo pa siyang pinahirapan ni Miss Claribel, parang naamoy nitong mahina si Lyra. Isang hapon, tinawag siya ni Miss Claribel sa opisina. Lyra, sabi nito, nagpapanggap na mahinaw. Alam mo naman, may standards tayo dito. Opo ma'am, sagot ni Lyra, nakatayo. Maraming reklamo, dagdag ni Miss Claribel, kahit halatang imbento. At
may nawawala pa ring supplies. Sa dami ng nangyayari, tingin ko, mas mabuti kong magpahinga ka muna. Nalaki ang mata ni Lyra. Ma'am, ibig sabihin, tatanggalin niyo po ako? Hindi tatanggalin, ngumiti si Miss Claribel. I-re-release, formal term. At huwag kang mag-alala, may mahahanap ka pa sigurong iba kung may tatanggap. Parang sinampal si Lyra, ngunit halip na sumigaw, tahimik siyang yumuko kasi may nanay siyang umaasa, may kapatid siyang nag-aaral, hindi siya pwedeng magwala sa maling lugar. Lumabas siya ng health center na walang dalang bag kundi ang eco bag at ang bigat ng pagkatalo. Sa labas, naghihintay si Nurse Micah, halatang galit. Lyra, hindi tama to, pero may kilala akong pwedeng tumulong, si Doc Renzo. May kakilala siyang logistics company na naghahanap ng admin. Subukan mo. Tumingin si Lyra sa malayo. Sa kalsadang minsang pinaglakaran ni Gael na gutom at halos mamamatay. 5 taon pa lang ang lumipas mula noon, pero pakiramdam ni Lyra, parang buong buhay na. Susubukan ko. Mahina niyang sagot. At sa araw na iyon, habang bitbit niya ang unang talo pagkatapos ng pinakamalaking pagkawala, hindi niya alam na nagsisimula na pala ang paakyat na bahagi ng 5 taon niya. Hindi biglaan, hindi madali, pero unti-unting bubuo sa kanya para sa araw na haharap siya sa isang boss na minsang pulubi at sa sorpresa na magbabago sa lahat. Pagkatapos ng araw na nirelease siya ni Miss Claribel Magsino sa Barangay Health Center, umuwi si Lyra May de Vera na parang may punit sa dibdib. Hindi lang dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil pakiramdam niya, sinaraduhan siya ng pintuan sa isang lugar na binuhusan niya ng pawis at kabutihan. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng bahay, sumalubong ang amoy ng nilagang gulay, payak, halos walang lasa, pero pinagtiyagaan ni Nanay Nena para may mainit sa tiyan. Anak, mahinang sabi ni Nanay Nena, nakaupo sa mesa, hawak ang rosaryo. Kumusta? Hindi agad nakasagot si Lyra. Inilapag niya ang eco bag sa sahig, tumitig sa kamay niyang nanginginig, saka huminga ng malalim. Tinanggal nila ako, Nay. Napatigil ang pag-ikot ng rosaryo sa daliri ni Nanay Nena. Ha? Bakit? Dahil daw may nawawala, sagot ni Lyra, mapait ang tawa. Ako ang sinisi at ayaw na raw nilang may problema sa staff. Sa sulok, si Yana nakauko. Hawak ang notebook pero nanlaki ang mata. Ate, paano na ako sa school? Parang sinaksak si Lyra sa tanong na iyon. Lumapit siya kay Yana, hinawakan ng balikat nito. Hindi kita papabayaan. Mahina pero matatag niyang sabi, hindi kita papabayaan. Naluha si Nanay Nena pero pinunasan niya agad. Anak, magpahinga ka muna kahit isang gabi. Bukas na bukas may paraan yan. May paraan. Ulit ni Lyra, pero sa loob niya ang paraan ay parang malabong ilaw sa malayo. Kinabukasan, maagang nagpunta si Lyra sa maliit na opisina ni Kadawad Luningning Roque para kunin ang kopya ng blotter laban kay Dax Relosa. Hindi dahil gusto niyang gumanti, kundi dahil gusto niyang may hawak na siya. Kahit konti, kahit papel lang, para maramdaman niyang hindi siya basta-basta mauubos ng mga taong nanlalamang. Nandito, sabi ni Kagawad Luningning habang inaabot ang papel. At Lyra, tandaan mo, kapag bumalik si Dax, tawagan mo kami agad. Huwag kang makikipag-usap mag-isa. Opo, sagot ni Lyra, humihigpit ang hawak sa papel. Salamat po. Paglabas niya, may tumawag sa cellphone niya, si Nurse Micah Lontok. Lyra, diretsyong sabi ni Nurse Micah, may interview ka mamaya. Nakipag-usap ako kay Doc Renzo. May kakilala siyang logistics company. Maliit pa ngayon pero lumalaki. Kailangan nila ng junior admin, marunong sa records, receipts, inventory. Ikaw yung naisip ko. Huminga si Lyra, parang may bahagyang gumaan. Saan po, nurse? Iti-text ko sa'yo yung address. Magdala ka ng resume kahit simple. At Lyra, humina ang boses ni Nurse Micah. Huwag mong iisiping katapusan na to. Minsan, inilalayo tayo ng Diyos sa mali. Pagdating ng hapon, nagbihis si Lyra ng pinakamaayos niyang damit. Isang simpleng blouse na luma pero planchado, itim na slacks at sapatos na medyo kuspa pero nilinisan ni Yana gani-gabi.
Pinagtigaan niyang ayusin ang buhok niya, pinatuyo ang luha sa mata at naglakad palabas na parang may dala siyang huling pagkakataon. Sinundo siya ni Berto Panganiban sa tricycle. "O ayan ha, mukhang professional ka ha? Huwag mo akong bulahin," napaginti si Lira pero halatang kinakabahan. "Baka mamaya pagpasok ko, pagtawanan lang nila ako." "Hindi ka nila pagtatawanan," sagot ni Berto seryoso. "At kung pagtawanan ka man, ibig sabihin, hindi sila worth it." Habang bumiyahe sila papunta sa bayan, dumaan sila sa mas malalaking kalsada, mas maraming sasakyan, mas maraming gusali. Si Lira naman tahimik lang, nakatingin sa bintana at iniisip kung paano magsisimula ulit ang buhay niya kapag wala na siyang health center. Dati kahit paano may sistema, ngayon parang lahat ulit sugal. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang building na hindi ganun kalaki pero mukhang maayos at bago. Sa pinto may maliit na signage, Monte Claro Supply and Logistics. Napakunot noon ni Lira. Hindi siya familiar sa pangalan pero may tunog itong corporate Na hindi niya nakasanayan. "Dito ka," sabi ni Berto. "Kaya mo yan." Huminga si Lira, tumanggo, at bumaba. Pumasok siya sa lobby na may malamig na aircon. Parang nanliliit siya, pero pinilit niyang lumakad ng maayos. Hindi nagmamadali, hindi takot. Sa reception, may babaeng naka-blazer at may headset. Si Pia Sandoval, base sa nameplate. "Good afternoon," sabi ni Pia, magalang. "How can I help you?" Good afternoon po," sagot ni Lira. Medyo kinakain ng dila sa Ingles. "May schedule po akong interview, Lira May De Vera." Ngumiti si Pia. "Yes, Miss De Vera. Please have a seat. HR will call you." Umupo si Lira sa sofa. Hawak ang folder na manipis lang ang laman. Resume, barangay certificate at ilang training certificates na inipon niya sa loob lang taon, lalo na nung pinagpipilitan niyang mag-test the bookkeeping classes sa gabi matapos mawala ang tatay niya. Habang naghihintay, tumingin siya sa paligid. May mga taong naka-ID, naglalakad ng mabilis, may nagda-type sa laptop, may nagmi-meeting sa glass room. Grabe, bulong niya sa sarili. Kaya ko ba to? Maya-maya, may lalaking lumapit. Matangkad, naka-rolled sleeves at may ID na operations lead, si Nico Ferrer. "Miss De Vera?" tanong niya. "Opo," sagot ni Lira. Tumayo agad. "Come with me," sabi ni Nico, magaan ang tono. "We'll do a short panel. Don't worry." Pumasok sila sa isang conference room. Naroon si Pia Sandoval at isa pang staff na si Jasmine Quintanar, assistant HR, hawak ang clipboard. Sa dulo ng mesa, may upuang bakante, parang reserved para sa mas mataas. "Lira," sabi ni Pia, "we'll ask a few questions. Tell us about your previous work." Nagkwento si Lira tungkol sa health center, records, inventory, patient assistance. Hindi niya sinira si Miss Claribel, pero sinabi niyang may management issues at unfair blame. Nagkwento siya tungkol sa pagbabudget, pag-aayos ng resibo, at kung paano niya natutunang maging maingat sa stocks dahil isang maling bilang lang, malaking problema na. "Okay," sabi ni Nico, tumanggo. "I like the detail. How do you handle pressure?" Napatigil si Lira sandali. Gusto niyang sumagot ng pang-corporate, pero hindi siya marunong mag-imbento ng maganda. Kaya sinabi niya ang totoo. "Sir, pressure po ang buhay ko," sagot niya, mahinahon. "Nung nagkasakit po ang tatay ko, sabay-sabay ang trabaho, gastos, at mga taong nanlalamang. Natutunan ko pong kumilos kahit nanginginig, kasi kapag tumigil ako, may mawawala sa pamilya ko." Tahimik ang room. Si Pia halatang naaantig, pero pinanatiling professional ang mukha. Si Nico tumanggo ulit, mas seryoso. "Last question," sabi ni Pia. "Why do you want this job?" Huminga si Lira. "Kasi gusto ko pong magsimula ulit. Hindi ko po kailangan ng madali. Kailangan ko po ng patas. Trabaho kong trabaho at pagkakataon." Bago pa man siya matapos, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Hindi agad nakita ni Lira ang mukha dahil sa liwanag sa hallway, pero nang lumapit ito, parang may malamig na dumaloy sa batok niya.
Matangkad, maayos ang suot, simple pero halatang mamahalin. May relo sa pulso, ngunit hindi yabang ang dala. Ang pinakatumama kay Lyra, yung mga mata. Yung mata na minsang nakapikit sa ilalim ng talisay, nanginginig ng gutom, halos wala ng kulay. Nanlaki ang mata ni Lyra, parang hindi huminga ang katawan niya. "Good afternoon," sabi ng lalaki, malalim ang boses. "Sorry I'm late." "Sir Gael," agad na sabi ni Pia, tumayo. "We're interviewing Miss De Vera." "Sir Gael." Parang bumalik sa utak ni Lyra ang boses na paos. Gael Monteclaro. Si Lyra, nakatayo pa rin, hindi alam kung uupo o lalabas, parang umiikot ang mundo. Si Gael Monteclaro tumingin kay Lyra at saglit na saglit lang, parang may kumislap sa mata niya. Hindi gulat, kundi pagkakilala. Parang matagal niyang inalala ang mukhang iyon. "Lyra," bigkas niya, hindi tanong, parang sigurado. Hindi nakapagsalita si Lyra. Nanginig ang kamay niya, pero pinilit niyang tumanggo. "Opo, sir." Tahimik ang room. Sina Pia at Nico nagkatinginan, halatang nagtataka kung paano alam ng CEO ang pangalan ng aplikante. Pero si Gael hindi nag-explain. Lumapit siya sa dulo ng mesa, umupo at pinagdikit ang mga daliri. "Continue," Sabi niya kay Pia, pero nakatingin pa rin kay Lyra. Tinuloy ni Pia ang tanong, pero si Lyra hirap mag-focus. Sa loob ng ulo niya, paulit-ulit ang tanong, paano? Paano siya naging ganito? Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin si Gael kay Lyra at nagsalita ng diretsyo. "Miss De Vera," sabi niya, formal ang tono pero may lambot sa ilalim. "We follow process here. Even if I know you, you still need to pass the standard. That's respect." Tumanggo si Lyra, swallowing hard. "Opo, sir." Nilingon ni Gael si Nico. "Where do we need her most?" "In admin support for a new supplier project," sagot ni Nico. "But it's sensitive. We're dealing with a supplier rep with questionable track record." Tumanggo si Gael, parang may naalala. "Name?" Nico flicked a page. "Claribel Magsino." Parang may kumurot sa dibdib ni Lyra. Napalingon siya, hindi niya napigilan. "Ma'am Claribel?" Nagkatiginan si Pia at Jasmine. Si Nico nagtaas kilay. Si Gael nanatiling tahimik pero halatang may plano. "Interesting," sabi ni Gael, kalmado. "Miss De Vera, do you know her?" Hindi agad sumagot si Lyra. Gusto niyang magsabi ng lahat, kung paano siya sinisi, kung paano siya binantaan, kung paano siya sinira. Pero natutunan niya sa buhay, may mga katotohanang kailangang ilabas sa tamang oras. "Opo, sir," maingat niyang sagot. "Dating supervisor ko po." Tumanggo si Gael at sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti. Hindi yung masaya, kundi yung ngiting may ibig sabihin. "Then you'll be perfect for this," sabi niya. "But not because we want revenge, because we want truth and order." Napalunok si Lyra. "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko." "Kaya mo," sagot ni Gael, diretso. "I saw you do something most people won't do when you had nothing." Hindi na nagsalita si Lyra. Parang nabasag ang pader sa dibdib niya. Naalala niya ang lugaw, ang tubig, ang IV, ang pera niyang naubos, at ang lalaking umalis na hindi lumilingon. Tumayo si Gael at tumingin sa HR at nagsalita. "Hire her, subject to final paperwork. Same salary grade, same process, but I want her on board next week." "Sir?" Nagulat na sabi ni Pia. "That's noted." Tumingin si Gael ulit kay Lyra. "Welcome, Lyra." Lumambot ang mata ni Lyra, pero pinigilan niya ang luha. "Salamat po," mahina niyang sabi. Paglabas niya ng conference room, parang lumulutang siya. Sa hallway, naroon si Berto sa lobby, naghihintay. Nang makita siyang papalapit, tumayo agad. "Oh, kumusta?" tanong ni Berto. Hindi agad sumagot si Lyra. Tinakpan niya ang bibig niya. Parang natatakot na kapag nagsalita siya, iiyak siya sa gitna ng aircon. "Berto," bulong niya sa huli. "Yung boss, siya yung pulubi." Nanlaki ang mata ni Berto. "Ha? Ano?" Tumanggo si Lyra, nanginginig. "Si Gael,
yung tinulungan ko noon, siya yung CEO dito. Aba, Lira, buhay mo talaga parang pelikula. Pero alam ni Lira, hindi pa ito pelikula. Kasi kung totoo ang naramdaman niyang kabog sa dibdib, may kasunod pang mas malaki. Dahil ang pangalan ni Miss Claribel Magsino muling babalik sa buhay niya at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mag-isa sa laban. Pag-uwi ni Lira May de Vera noong araw na natanggap siya sa Monteclaro Supply and Logistics, hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa nanay Nena at kay Yana na ang mundo ay may kakaibang paikot. Yung kabutihang inisip mong nalunod na sa alikabok ng kalsada, biglang bumabalik na parang alon, mas malakas, mas malinaw. Pero habang nasa tricycle ni Berto panganiban siya, nakatanaw sa kalsada, ang nasa isip niya ay hindi lang bosko yung pulubi. Ang mas gumugulo sa kanya, ang pangalan ni Miss Claribel Magsino na tila multong muling bumabalik. Pagbukas niya ng pinto sa bahay, sumulubong si Yana na parang may dalang pag-asa sa mata. "Ate," sigaw nito, "kumusta? Nakuha mo ba?" Napangiti si Lira pero nanginginig pa rin ng boses. "Nakuha ko." Tumalon si Yana at yumakap. Si Nanay Nena napaupo na parang nawalan ng lakas. Pero luha ang lumabas, luha na hindi puro sakit, may halo ng hininga. "Salamat sa Diyos," bulong ni Nanay Nena. "Salamat." Hindi nagtagal, dumaan si Ate Sari Templo Nuevo at si Kuya Pabling at pati si Kagawad Luningning Roque. Nang marinig ang balita, nagbigay ng simpleng pagbati. Parang buong baryo kahit papaano, huminga kasama si Lira. Ngunit sa unang araw niya sa trabaho, bumalik agad ang kaba. Pumasok si Lira sa opisina ng maaga, suot ang bagong ID na may pangalan niya. Tinuruan siya ni Pia Sandoval ng basic rules, saka siya dinala ni Nico Ferrer sa kanyang station sa admin area. Maayos, malinis, may sariling computer. Isang bagay na dati, iniisip lang niya sa pangarap. "Okay, Lira," sabi ni Nico, nakatayo sa tabi niya. "You'll handle documentation for the supplier project. May meeting tayo mamaya. Ang supplier rep, si Claribel Magsino." Parang kumirot ang sikmura ni Lira. "Sir, Ma'am Claribel talaga?" Tumanggo si Nico. "Yes, she represents a third-party distributor. We've had irregularities. That's why we want everything documented. Clear?" "Opo," sagot ni Lira. Pero sa loob niya, parang may kamay na humihila pabalik sa health center, sa mga bintang, sa mga bawas sahod, sa pang-iinsulto. Pinikit niya ang mata saglit. Hindi na ako yung dating Lira. Hindi na ako mag-iisa. Bago magsimula ang meeting, tinawag siya ni Gael Monteclaro sa maliit na office nito. Simple lang ang loob, walang yabang, puro files at plans. "Sit," sabi ni Gael, kalmado. Umupo si Lira, hawak ang notebook, parang reflex. "First," sabi ni Gael, "I'm not here to make you relive what happened to you. But I also won't let anyone step on you again, especially inside my company." Napatingin si Lira, hindi niya mapigilan. "Sir, natatakot po ako. Baka pag-initan niya ako." Tumanggo si Gael. "That fear is valid, but remember, fear is not a command, it's a signal, and we will act accordingly." Huminga si Lira. "Ano po ang gagawin natin?" "Kukunin natin ang katotohanan ng maayos," sagot ni Gael. "No screaming, no humiliation. Paper, audit, evidence. That's the cleanest way to stop people like her." Paglabas ni Lira, mas buo ang dibdib niya. Hindi pa rin nawawala ang kaba, pero mayon, may direksyon. Sa conference room, dumating si Claribel Magsino. Mas elegante na ang ayos, naka-blazer na mas mahal, may bitbit na branded bag. Pagpasok pa lang, nag-scan ang mata niya sa paligid. Nang makita si Lira, saglit siyang natigilan, tapos nangumiti ng pabaluktot. "Ay," sabi ni Claribel, malakas ang boses, parang sinasadyang marinig ng lahat. "Ikaw pala to. Buti naman, nakaangat ka na." Hindi sumagot si Lira. Tumingin lang siya sa papel niya at sinimulang ti-check ang documents. Nico introduced the agenda,
at si Pia Sandoval ang nag-facilitate ng minutes. Si Gael, pumasok sa kalagitnaan, tahimik, pero ramdam ang authority. Ma'am Claribel, sabi ni Nico, we need clarification on these deliveries. The quantities don't match our receiving reports. Umiling si Claribel, kunwari nagtataka. Imposible, maayos ang records namin. Baka sa receiving ninyo may problema. Tumigil si Lira sa pagsusulat. Ramdam niya ang pamilyar na style, yung ibabalik ang sisi sa iba. Can you provide original delivery receipts with matching batch numbers? Tanong ni Gael, kalmado. Opo, Sir Gael, sagot ni Claribel, biglang naging sweet ang tono. Pero, tumingin siya kay Lira. Bago lang ata staff ninyo, baka siya yung nagkakamali sa encoding. Napangiti si Claribel na parang may patalim, parang gusto niyang ipaalala kay Lira kung sino siya dati. Bago pa makapagsalita si Lira, sumagot si Gael. Miss De Vera is trained in records and inventory. If you're questioning her, you're questioning our process, and I'm confident in our process. Natigilan si Claribel, pero nagkunwari pa ring composed. Of course, Sir Gael. Sa loob ng 2 linggo, nagpatuloy ang project. Araw-araw, si Lira nagdo-document. Received goods, timestamps, signatures, CCTV references, email trails. Tinulungan siya ni Jasmine Quintanar sa HR compliance at si Nico naman sa warehouse confirmation. Si Migs Halili, security head, nagbigay ng access logs at reports. Unti-unti, nabubuo ang pattern. May phantom deliveries, may resibong mukhang totoo pero kulang ang batch codes, at may pirma ng taong hindi naman naka-duty. Isang gabi, habang nag-aayos si Lira ng folder, may dumating na email na nagpa-freeze ng dugo niya. May message request mula sa unknown number sa phone niya. Pero alam niya agad kung sino. Dax Reliosa. Oy, Lira, narinig ko may bago kang trabaho. Ang ganda. Baka gusto mong ayusin natin yung dati. Baka mapahiya ka pag lumabas yan. Nanginig ang kamay ni Lira. Parang bumalik ang ulan sa kanto. Parang bumalik ang hawak sa braso niya. Tumayo siya agad at pumunta kay Gael. Hindi niya na kayang sarilihin ulit. Sir, sabi ni Lira halos pabulong. Nag-message po si Dax. Nagbabanta. Tinignan ni Gael ang screen at hindi nagbago ang mukha niya, pero lumamig ang aura. Okay, sabi ni Gael, maikli. You did the right thing by telling me. Tinawag ni Gael si Migs Halili at si Attorney Selwyn Alcantara, company lawyer. Sa loob ng 1 oras, nagkaroon sila ng plano, mag-file ng harassment complaint, attach ang blotter ni Kagawad Luningning at i-coordinate sa barangay at local police. Hindi bigla ang aksyon na puro emosyon, kundi legal na hakbang. Kinabukasan, dumating si Dax mismo sa building, parang mayabang. Sa lobby, sinubukan niyang pumasok pero hinarang agad ng security. Ano to? Sigaw ni Dax. Papasok lang ako, kakausapin ko lang si Lira. Lumabas si Migs Halili kasama ang 2 guard. Sir, you are not allowed inside. We have documentation. Documentation? Tumawa si Dax. Sino kayo? Hindi niyo ako kilala. Lumabas si Attorney Selwyn Alcantara, hawak ang papel. Mr. Dax Reliosa, we have a formal notice. Any further contact with our employee will be treated as harassment and will be escalated legally. Nakita ni Lira mula sa malayo, nanginginig ang tuhod niya, pero sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa harap ng takot. Sumingit si Gael, tahimik pero matalim. Leave, now. Tumingin si Dax kay Gael, parang gusto pang maghamon, pero ramdam niyang iba ang kalaban niya ngayon. Hindi yung babae sa kanto, kundi isang sistema na kayang ipaglaban ang tama. Umalis si Dax, nagmumura pero lumayo. Pagkatapos nun, mas tumindi ang galaw ni Claribel. Halatang may nararamdaman siyang higpit.
Sa meeting, mas nagiging defensive, mas nagiging agresibo. Isang araw, tinawag niya si Lyra sa hallway, walang saksi. Akala mo pabulong na sabi ni Claribel, nakangisi. Lakas mo ngayon kasi may boss kang pumapabor sa'yo. Pero tandaan mo, maraming tao sa industriya. Isang tawag ko lang, hindi nagpatalo si Lyra, pero hindi rin siya nagtaas ng boses. Tinandaan niya ang sinabi ni Gael. Papel, ebidensya. Ma'am Claribel, kung may mali po ako, i-document nyo. Kung wala, huwag nyo po akong takutin. Naningit ang mata ni Claribel. May yabang ka na. Hindi na sumagot si Lyra. Naglakad siya pabalik sa station at isinulat ang incident report, oras, lugar, exact words. Then, sinend kay Pia at kay Attorney Selwyn. Hindi na siya yung dating Lyra na nilulunok ang lahat. Dumating ang araw ng audit presentation. Nasa conference room lahat. Gael, Nico, Pia, Jasmine, Migs at si Claribel kasama ang assistant niya na si Ramon Swalog. Inilatag ni Lyra ang compiled documentation. Hindi siya ang main speaker. Si Nico ang nag-present, pero si Lyra ang nagbigay ng backbone. Logs, receipts, email trails, warehouse confirmations, at mismatched signatures. Habang tumatagal ang presentation, pumipintig ang panga ni Claribel. Pumipilit siyang ngumiti. Sir Gael, sabi ni Claribel, kunwali kalmado. This is a misunderstanding. Baka may clerical errors don't repeat in patterns and they don't produce forged signatures. Namutla si Claribel. Forged? Napataas ang boses. Grabe naman kayo. Tumayo si Gael at yung buong room parang tumahimik lalo. Miss Claribel. Sabi ni Gael malinaw, we will proceed with legal steps. Not because we want to destroy you, but because we need accountability. You harmed our operations, and you harmed people. Saglit siyang tumingin kay Lyra. Hindi nagsalita si Lyra, pero ramdam niya ang bigat ng sandaling iyon. 5 taon ng pang-aapi at ngayon, hindi paghihinggi nga ang nangyayari, kundi pagwawasto. Lumabas si Claribel na naninginig sa galit at hiya. Hindi siya sinigawan, hindi siya sinampal, pero natanggal ang maskara niya sa harap ng katotohanan. Ilang linggo ang lumipas, naging maayos ang paligid. Nabalitaan ni Lyra mula kay Kagawad Luningning na tuluyang humina ang loob ni Dax at hindi na lumapit dahil may record na, may formal complaint na, at may kumpanya na handang tumayo. Isang hapon, tinawag ulit si Lyra ni Gael sa office. Lyra, sabi ni Gael, I saw how you handled everything. Quiet strength, that's rare. Sir, ginawa ko lang po yung tama, sagot ni Lyra. Tumango si Gael. And that's why I'm offering you a promotion track. Not instant, you'll train, you'll learn, but the door is open. Nanlaki ang mata ni Lyra. Ako po? Yes, sagot ni Gael. Also, inabot niya ang isang folder. Scholarship assistance for your sister, Yana, through our CSR program. No obligations, just help. Napatakip si Lyra sa bibig niya, hindi napigilan ng luha. Sir, hindi ko alam sasabihin ko. Say you'll keep choosing right, sagot ni Gael, simple. Pag-uwi ni Lyra, hinawakan niya ang folder na parang hindi totoo. Yakap siya ni Yana, umiiyak sa tuwa. Si Nanay Nena na paluhod sa dasal, naninginig ang balikat. Sa mga sumunod na buwan, naglunsad si Lyra ng maliit na community pantry program sa baryo sa tulong ng kumpanya at ng mga kaibigan niya. Ate Sari, Kuya Pabling, Berto, Kagawad Luningning at kahit si Nurse Maika at Doc Renzo. Hindi ito grand, hindi ito pang TV, pero totoo, tulong na may dignidad. Isang hapon na habang nag-aayos sila ng mga kahon ng bigas at sardinas,
Dumaan si Gael. Simple lang ang suot, walang entourage. Lumapit siya kay Lyra, tahimik. Naalala mo yung lugaw? Tanong niya, halos pabulong. Napangiti si Lyra sa gitna ng luha. Opo. Hindi ako nabuhay dahil sa lugaw lang. Nabuhay ako kasi may taong tumingin.